maraming salamat mga pinakamamahal kong kababayan. Dala ko dito ngayon ang pagmamahal ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagsilbi sa inyo ng maayos. Dala ko din ang pagmamahal ng bawat Pilipino na hindi natin kasama dito, mga OFWs, mga kapatid nating OFWs. So, sa Lunes, haharap na naman sa atin si Bongbong Marcos. No? Ano ba ang gagawin niya doon sa zona na yan? Sasabihin niya sa atin dapat kung saan na niya tayo dinala doon sa 2 taon na siya ay naging Pangulo at saan niya tayo planong dalhin. So, alam na natin ito. 2 taon na natin siya 2 taon na siyang nagpakilala sa atin. Sino itong Bongbong Marcos na ito? Unang-una, sinungaling. Lahat ginawa para makuha ang mga boto natin. Ang daming ipinangako, napakaraming ipinangako, napakaraming nilinlang na mga tao. Totoo, mga politiko bolero. Pero ito kakaiba. Sinadya ni Bongbong Marcos na lokohin ang Pilipino para makaakyat ulit sila sa Malacanang, para makapagnakaw ulit sa Pilipino. So sasabihin niya, doon sa 2 taon na siya ay naging president, ano ba ang nangyari sa atin? Ibinigay namin kasi ako ay biniyayaan na maglingkod sa inyo under the leadership of a most beloved President, President Rodrigo Roa Duterte. Napakasarap magsilbi sa taong bayan sa ganyang klaseng Pangulo. So, ganito rin yung, dahil masarap naman na magsilbi ng ganon, ngayon naman tinitignan ko itong Pangulo na ito, napakasakit tignan. No? So, ano ba ang nangyari dito sa Pangulo na ito? Nung bumaba si President Rodrigo Roa Duterte, in fact, the only president, no, si President Duterte, na bumaba ng maayos, na hindi kumakapit sa pwesto. Marso pa lang, nag-e-empake na si President Duterte, at yan ang katotohanan. No, so, ang ibinigay natin, ang ibinigay ni President Rodrigo Roa Duterte kay President Bongbong Marcos ay isang bansa na tumataginting. The most promising economy according to Moody's in the region. Nasa na tayo ngayon after 2 years with Bongbong Marcos? The worst, the most underperforming economy in Asia according to Moody's. Ano pa? Saan pa niya tayo dinala? Dinala pa niya tayo pinakamataas na kagutuman, pinakamataas na kahirapan, poverty and hunger index, pinakamataas. Ano pa? Yung drugs, andyan na naman. So, yung crime rate, andyan na naman. Hindi nga pinag-uusapan ngayon, no? Yung mga krimen na ginagawa sa atin. Kasi, most serious of all, pinakaseryoso, doon sa 2 taon na binudol tayo ito ni Bongbong Marcos, lahat ng karapatan natin na napakahalaga, inapakan niya at niyurakan niya. Nakakita ba kayo ng media ngayon? Mga inutil ang media ngayon. Nakakahiya. Mas tahimik pa sa sementeryo ang media ngayon. Walang kahihiyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang information power. So ang gusto nila ang Pilipino ignorante at walang power. At gusto din nila, kaya pala nila, isa sa una na ginawa nila ay patahimikin ang media kasi pala napakaraming kabulukan na gagawin si Bongbong Marcos. Gagahasain niya ang Pilipinas. No, so, naalala ko din nung bumaba si President Duterte, ang ibinigay niya kay Bongbong Marcos ay isang CPP, NPA, NDF na bagsak na. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos?
bumabalik na naman dahil kay Tambaloslos na nagbigay ng bilyones sa funds ng mga CPP, NPA, NDF party list, nakaka-recover na naman. Ang ibig sabihin nun, yung kalahating siglo na naramdaman natin ang bigat ng kamay ng mga komunistang teroristang ito ay bumabalik na naman. So ano ibig sabihin nito? Talagang wala siyang pakialam sa atin. Ano pa yung nakita natin? Yung kagutuman ngayon, grabe. Pero anong ginagawa nila? Meron ba silang kahihiyan? Party ng party. Concert ng concert. Itong president na ito. Napakarami ng nagugutom at hindi sila nahihiya. 90 billion ng PhilHealth Fund na dapat ay pumunta lamang sa beneficiaries. Yan ang batas. Hiningi nila 500 billion sa ayuda. Ilan pa yung napakarami, humingi pa ng 800 billion na unprogrammed funds. Ano ba yung unprogrammed funds? Nalabag sa batas yun, ha? Ano ba yung unprogrammed funds? Ibig sabihin, hindi nila sasabihin kung saan nila iginastos yun. At ginawa nila yon habang nagugutom ang ating mga kababayan. Wala talagang kahihiyan, walang kapasidad, mahiya itong president na to at yung asawa niyang butod. Ang asawa niya. Nakakatawa tong asawa niya, feeling president, na hindi naman natin ibinoto. Napaka-arrogante. Napaka-bastos. Yes. Mababa ang tingin sa mga kawani sa gobyerno. Tinungga yung champagne ng Senate President. At ano ang trato sa mga kasundaluhan natin? Ginalaw kaagad yung kanilang pensyon. At saka kahit sa kapulisan, anong ginawa nila? Si Bongbong Marcos, ang nagbigay ng utos na 2 batalyon ng mga pulis ay lusubin ang KOJC sa Davao. At itong mga hindi lang 2 batalyon ng Special Action Forces, CIDG, meron pang SWAT, meron pang snipers, meron pang helicopters. At sino ang hinarap nila? Mga sibilyan, mga church workers, mga missionaries, mga bata. No. So yan na, tapos nung nag-press conference ang PNP, sila pa yung nagsinungaling. Sinabi nila, itong mga unarmed civilians, mga bata, ay sila daw ang inatake. Sila na mga naka full gear, high caliber. So, under President Rodrigo Roas Duterte's watch, the PNP enjoyed its highest trust ratings. Pinagkakatiwalaan sila. At ang AFP ay gayon din. No, so, dahil sa leadership nitong president na ito na bangag, lahat sa gobyerno apektado. Lahat apektado. Alam nyo, sinasabi ko yan bilang isang doktor, yung term na yan na bangag. Kasi concerned ako dyan eh. Kasi nakikita ko dito sa 2 taon na ito, anong klaseng pag-iisip meron ito? Na in about 12 hours, nagpalit ang regional office ng police sa Davao 4 times. No, hindi pa na-on yung aircon, pinalitan na kaagad after 3 hours. Baliw. Para mga baliw itong mga ito. Hindi lang yon. Ano pa ang ginawa niya? Idinala tayo sa bingit ng gera. Na dati ay friends to all, kaibigan natin lahat, wala tayong kaaway, kaibigan natin ang US, ang China, ang Russia, ang Japan. Ngayon, ano ang ginawa niya? Dinala niya tayo sa bingit ng gera. At ano bang gera ngayon? Barilan lang? Hindi. Nuclear war. Nuclear weapons. Ang ibig sabihin nito, meron niyang potensyal na i-wipe out ang buong Pilipinas. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. At para saan? Para saan? Hindi siya sumasagot eh. Di ba? Hindi siya sumasagot. Ang sabi nila,
Kasi dati atin siya pareho yung foreign policy. Nung nabinubudol-budol pa niya tayo, sabi niya, itutuloy lang niya yung foreign policy ni President Duterte, pero hindi niya tinuloy. So bakit? Kasi umupunta siya sa Amerika, at ang sabi sa amin, at tinatanong natin siya, hindi siya sumasagot, Mr. President, totoo ba na kaya mo pinalitan ang foreign policy mo at naging tuta ka ng kano ay dahil sa pera? Ipinangako sa iyo ng Amerika na i-release nila yung nakaw na yaman ng mga Marcos. At yan ang ginawa mo sa Pilipinas. Trinaydor mo kami. Napakarami ng gusto kong sabihin, no? Nakita natin yung karakter ng Pangulo na ito, na ang pinakagalit sa kanila, pinakanasaktan sa kanila ay ang mga taong nagmahal sa kanila, ang totoong nagsilbi sa kanila. No? Katulad nila Attorney Vic Rodriguez, sila Maharlika. Kahit kayo, 'di ba? No, mga nag-follow at nagbigay ng tiwala. Kasi ito yung karakter niya. Kahit si President Duterte napakabuti sa pamilya Marcos. Dati dinuduraan niya ng Pilipino. Pero dahil kay President Duterte, yung ama nila ay nalibing ng maayos. No? At dahil kay Inday, nakabalik sila sa Malacanang. Pero anong ginawa pag upo ni Inday? Agad-agad. Agad-agad talagang they are spending billions para masira ang Vice President natin. At kung ano-anong kasinungalingan. Pero tingnan nyo, ang galing-galing ng Pilipino. Kasi sa trust ratings, ang pinagkakatiwalaan ng Pilipino ay yung totoong nagsisilbi sa kanila. So maraming salamat na ganyan kayo. So, sa Monday, no, susubukan na naman ni Budol-Budol man na budulin tayo. Pero ipinakita na niya sa atin kung sino siya. Sinabi na niya sa atin, wala akong pakialam sa inyo. Magutom kayo dyan. Magpa-party kami. Lilipad ako sa wherever. Magdala ko ang jet. Yung mga anak ko, papa-jet ko. At ako'y magko-concert. Wala akong pakialam sa inyo. Ipinakita niya sa atin ng maliwanag kung sino siya. At tatayo siya ulit sa Kongreso sa Monday. At kung ano-ano na namang kabutulan ang pagsasabi nito. Pero ako'y natutuwa kasi I don't think this has anything to do with Bongbong Marcos as it has to do with the Filipino people. Tayo ay umandar na bilang Pilipino. Ang regalo ni Rodrigo Roa Duterte sa atin ay ipinakita niya at naranasan natin ang totoong pagmamahal ng isang totoong Pangulo. Kung kaya't tayo ay nasasaktan ngayon na itong Pangulo na ito, napakawalang kwenta at walang pakialam sa atin. So, kaya pa ba niya mamuno? Is he still fit to lead? Hindi na. Hindi na. Kitang-kita. Yan din ang ipinakita niya sa atin. Maliwanag na maliwanag, 2 taon. Bagsak ang Pilipinas dahil sa kanya. No? So, maraming salamat na kasama namin kayo sa laban na ito. Kami dito, hindi kami binabayaran. No? Pero, para sa akin, I can speak for myself. Isa sa masarap na parte ng buhay ko, yung kabanata ng puso ko, ng buhay ko, nung ako ay nagsilbi sa ilalim ng isang Pangulo na hindi magnanakaw, na napakahusay, no? At talagang dahil sa kanya, bumuti ang buhay ng mga milyon na Pilipino at umandar ang Pilipino at taas noo tayong Pilipino sa buong mundo. No? So, wag niyong kakalimutan, no, yung pagmamahal ni Rodrigo Roa Duterte sa inyo. Yan ang, at wag niyong kakalimutan. Alam niyo, itong mga itong mga Marcos group na ito, hindi ko alam kung bakit sila praning kay President Duterte. At kung ano na pang kinikwento na pababagsakin daw sila
nakita niyo ba si President Duterte? He's almost 80. Na wala na. Tinatanong ko si President Duterte, Sir, bakit lumalaban pa kayo? Kasi pwede namang hindi na eh. Napakarami na nang nagbigay niyo sa bansa. At ang sinabi niya, kasi mahal ko ang Pilipinas. So, marami pong, dito sa 2 taon ni Budol-Budol, tayo ay nasaktan. Nakita natin na ganito pala ang tingin ng isang president sa atin, no? Talagang pwede tayong nakaw-nakawan na ganyan, walang kahihiyan, yung sa PCS o harap-harapan, walang tago-tago, di ba? At saka yung asawa niya, Diyos ko, napaka-arrogante, di ba? So, walang kahihiyan sa Pilipino. Pero, at gusto nila parang ang agad-agad pag-upo nila, ang pinapaniwala nila sa atin, sila ang may-ari sa gobyerno, at sila ang batas. At kahit na ano sabihin nila, yan ang mangyayari. Pero ako'y natutuwa, kasi sa Monday, papakinggan na naman natin si Budol-Budol man at lahat tayo pagtatawanan natin siya. At magpapakilala ulit tayo dito kay Budol kasi tama si President Duterte. Hindi nila kilala ang Pilipino. No? Galing tayo sa magigiting na mga bayani. So maraming salamat kasi lumalaban kayo at nagmamahal ng Pilipinas katulad ni Rodrigo Roa Duterte.